October 31, 2003, isang tahimik na umaga sa baybayin ng Kauai, Hawaii, lumabas si Bethany Hamilton para mag-surf kasama ang kanyang kaibigan. Wala siyang kamalay-malay na ilang metro lang sa ilalim ng tubig. May isang 14-foot na tiger shark ang palihim na lumalangoy palapit. Habang nakarelax siya sa surfboard, isang biglaang pag-uga sa tubig ang gumulat sa kanya at biglang kinagat ng pating ang buong kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Sa isang iglap, naputol ang kanyang kaliwang braso. Dumaan ang lahat sa loob ng ilang segundo, walang sigaw, walang babala. Duguan at halos wala ng malay, mabilis siyang sinagip ng kanyang mga kasama at dinala sa ospital. Akala ng lahat, tapos na ang kanyang surfing career. Pero sa halip na mawala ng pag-asa, mas lalo pa siyang lumaban at pinatunayan na kahit one arm lang ang natira, hindi nito kayang pigilan ang isang pusong buo ang pangarap. Paano nga ba muling bumangon si Bethany matapos ang halos ikamatay niyang karanasan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa ilalim ng bughaw na langit ng Hawaii, sa pagitan ng hampas ng alon at halakhak ng hangin, doon isinilang ang isang batang may kakaibang koneksyon sa dagat, si Bethany. Sa murang edad pa lamang, naging kalaro na niya ang alon. Para bang ang bawat hampas ng tubig sa dalampasigan ay humuhubog sa kanyang pangarap. Ayon sa kwento ng kanyang mga magulang, makikita mo ang saya sa mata ni Bethany sa tuwing hawak niya ang kanyang surfboard at nag-aabang ng alon. Hindi tulad ng ibang 8-year-old na abala sa mga laruan at cartoons, si Bethany ay nakikipaglaban at sumasabak sa mga surfing competitions at palaging nag-uuwi ng karangalan. Sa bawat pagkapanalo, kasabay rin ang pag-angat ng kanyang pangalan sa mundo ng surfing. Isa siya sa mga pangalan na nagpapamangha sa mga surfing enthusiasts. Ngunit sa likod ng tagumpay ay isang bagay ang hindi niya alam. Isang araw, ang dagat na minamahal niya ay siyang magiging saksi sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. October 31, 2003. Sa mata ng marami, ito'y isang ordinaryong araw lamang. Pero ang hindi alam ni Bethany, ito ay simula ng isang kabanatang hindi niya kailanman malilimutan. Maaga pa lang ay nasa Tunnels Beach na siya, kasama ang matalik na kaibigang si Alana Blanchard, ang ama nitong si Holt at isa pa nilang kaibigan. Kalmado ang dagat, napaka-perpekto ng lahat, walang ingay, walang gulo, para bang ang katahimikan ay senyales ng bagyong paparating. Habang nakahiga si Bethany sa kanyang surfboard, pinapakinggan ang mga maliliit na bulong ng alon, marahan niyang inabot ang kanyang kaliwang braso sa tubig, parang hinahaplos ang mismong puso ng karagatan, hindi batid ang panganib na sa bawat segundo'y palapit ng palapit. Ngunit sa ilalim ng malinaw na tubig, may gumagalaw. Isang anino, mabigat, malaki, umiikot-ikot na parang isang halimaw na hinuhuli ang kanyang biktima. Sa isang iglap, ang katahimikan ay napunit. Mula sa kailaliman, isang dambuhalang 14-foot tiger shark ang bumulusok pataas, isang halimaw na lumusob na parang bala mula sa kadiliman ng dagat. Hindi niya nakita, hindi niya narinig. Ang tanging babala ay ang biglang paglamig ng tubig kasabay ng isang brutal na pagsabog ng puwersa. Isang napakalakas na kagat ang bumaon sa kanyang kaliwang braso mula balikat pababa. Ang lakas ng hatak ng pating ay halos nagpatalsik kay Bethany mula sa kanyang surfboard. Ang mundo niya ay biglang naging isang malabong ulap ng tubig, dugo at takot. Pero hindi siya basta-basta sumuko. Nagpumiglas siya. Sa kabila ng pagkabigla, sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan, sinubukan ni Bethany na ilaban ang kanyang sarili mula sa malalaking panga na nakakapit sa kanya. Pinanlakasan niya ang kanyang kanang kamay. Sinuntok niya ang ulo ng pating, once, twice. Sa ilalim ng tubig na ngayoy pinapapula ng kanyang sariling dugo, ang mga suntok niya ay parang mga hiyaw sa katahimikan. Inabot niya ang surfboard gamit ang kanyang paa. Sinubukang itulak ito sa pagitan niya at ng pating, kahit kalahating katawan niya ay halos wala ng pakiramdam. Pero ang halimaw ay hindi bumibitaw. Ramdam niya ang malalim na pagbaon ng mga ngipin ng pating sa kanyang laman na parang nag-uugat sa kanyang buto, na parang binabali ang mismong koneksyon niya sa mundo.
Isang marahas na hatak, isang bugso ng sakit na halos ikamatay niya sa tubig. Nadama niya ang pagkakalas ng kanyang braso, isang matinis na hapdi na sumabog mula sa kanyang balikat pababa sa kanyang buong katawan. Sumigaw si Bethany sa ilalim ng dagat, isang sigaw na nalunod sa sarili niyang dugo. Pero kahit sa sakit, kahit sa takot, kahit sa pagkawala ng kanyang braso, hindi niya hinayaang lamunin siya ng pating. Gamit ang huling lakas, pinilit niyang itulak ang sarili paangat, sinubukang bawiin ang kontrol sa kanyang surfboard, sinikap na makalayo. Gumalaw siya ng marahas, kinayod ang tubig gamit ang kanyang paa, halos bumaligtad sa surfboard, desperadong makalayo mula sa anino ng kamatayan. Ang pating, tila nasiyahan sa kanyang madugong tagumpay, ay biglang bumitaw, isang kalmot ng halimaw ang iniwan sa dagat, kasabay ng paglangoy nito palayo sa kawalan. Si Bethany, halos wala ng malay, ay umahon sa ibabaw ng surfboard. Ang tubig sa paligid niya ay halos purong pula na, umaalon kasabay ng banayad na paghinga ng dagat, parang ang karagatan mismo ay nagluluksa. Hindi pa rin niya nararamdaman ang buong sakit. Ang katawan niya sa ilalim ng matinding shock ay tumangging bumigay. Ang kanang kamay niya nanginginig ay kinapit sa surfboard. Ang kanyang mga paa, kahit malamig at nanginginig, ay pilit inikot ang board pabalik sa baybayin. Bawat bugso ng alon ay pakiramdam niya ay maaaring muling sumulpot ang pating at hatakin siya pababa. Bawat segundo ay parang isang oras ng paghihintay kung kailan siya susunggaban muli. Minsan, nadudulas siya sa surfboard, nadadapa, nalulunod sa sariling dugo, ngunit paulit-ulit siyang bumabangon. Kailangan kong mabuhay. Iyon lang ang umuugong sa kanyang isip. Bawat sulyap niya sa baybayin ay parang isang milyang layo. Bawat pulso ng kanyang puso ay isang paalala na ang buhay niya ay unti-unting nauubos. Nakita niya sa malayo si Holt at si Alana at ang isa pa nilang kaibigan, tila mga aninong naglalakad sa mabagal na pelikula. Sumisigaw sila, tumakbo, tumalon sa tubig, habang si Bethany ay lumalaban para sa kanyang buhay. Sinalubong ni Holt si Bethany, walang pag-aalinlangan, walang oras para matakot. Ginamit niya ang leash ng surfboard, isang simpleng tali pero naging lifeline sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ginapos niya ito sa itaas ng sugat, pinipigil ang pag-agos ng dugo na halos hindi na mapigilan. Ang oras ay parang tumigil. Bawat segundo ay parang tunog ng orasan na bumibilis habang papalapit ang panganib. Alam ni Holt na kailangan siyang dalhin kaagad sa ospital, kaya minadali niya ang isa pang kaibigan na minamaniobra ang sasakyan nilang dala. Pagdating sa ospital, halos wala ng dugo si Bethany. More than 60% ng kanyang dugo ang nawala. Muntik na siyang mawalan ng buhay bago pa man umabot sa emergency room. Agad siyang isinailalim sa emergency surgery. Walang segundo ang nasayang, walang espasyo para sa pagdududa. Isa lang ang layunin, iligtas ang kanyang buhay. Ngunit ang batang surfer na iyon ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang kanyang kaliwang braso, pero sa pagkawala ng bahagi ng kanyang katawan, isinilang ang isang bagong kwento, isang mas malakas, mas matapang, mas kahanga-hangang Bethany Hamilton. Para sa marami, ito na ang katapusan. Pero para kay Bethany, ito ay panimula. 1 month lang matapos ang atake, bumalik siya sa dagat. 1 arm na lang ang kanyang sandata, ngunit bitbit niya ang tapang ng isang mandirigma. Gumamit siya ng customized surfboard na may hawakan upang makatulong sa balanse. Mahirap, masakit, ngunit hindi siya nagpadaig. Dahil sa kanyang determinasyon, hindi lamang siya nakabalik sa surfing, naging inspirasyon siya sa buong mundo. Sumali siya sa World Surf League, nakipagsabayan sa mga pinakamahusay sa mundo, at noong 2016, naging finalist pa sa Fiji Women's Pro. Ang umatake sa kanya ay hindi basta-bastang nilalang. Isang 14-foot tiger shark, isang halimaw sa ilalim ng tubig. Kilala ang species na ito sa kanilang pagiging agresibo, hindi mapipigil at minsan, tila walang pakialam kung sino ang nasa kanilang daraanan. Isa ito sa pinakadelikadong uri ng pating sa mundo. Isang nilalang na nilikha
para Manila. Pero sa kabila ng kabangisan nito, may isang bagay na hindi kailanman maaangkin ng kahit sinong pating. Ang katapangan ng isang puso na ayaw sumuko. Dahil habang ang pating ay hindi nakakakilala ng pagkakaibigan, si Bethany naman ay hindi nakakalimot ng paninindigan. Sa pagkawala ng kanyang kaliwang braso, isang bagay ang nahanap niya. Isang bagong layunin, isang bagong anyo ng tapang na hindi nasusukat sa lakas ng katawan kundi sa tibay ng loob. Naging simbolo siya, hindi lang ng pagbangon, kundi ng paglipad matapos masugatan. Sa bawat alon na kanyang hinaharap, sa bawat panibagong pagsubok na kanyang nilalampasan, ipinapakita ni Bethany na ang trahedya ay hindi katapusan, kundi simula. Ngayon, hindi lang siya lumalangoy sa dagat. Siya ay lumalangoy sa mga puso ng millions ng tao sa buong mundo. Isang paalala na minsan, ang pinakamalalakas na alon ay hindi inilaan para wasakin tayo, kundi para itulak tayo patungo sa kung sino talaga tayo. Dahil ang tunay na tapang hindi nasusukat sa kung anong nawala sa iyo, kundi sa kung paano ka bumangon matapos itong mawala. At si Bethany Hamilton, isang buhay na alamat, isang kwento ng milagro, ng pananampalataya at ng muling pagsilang sa gitna ng kadiliman.